Noong makaalis na sina Kulas at Mancio, ay sinabi ni Magnus, "Maris, salamat sa pagsama sa misyon ha. Ano, sasama ka pa ba sa paghatid sa kanila sa asyenda?" "Hindi na, gusto ko na magpahinga." "Okay sige, ako na lang. Salamat uli." Wika ni Magnus. Tumango lang si Maris at tumalikod na. Sabi naman ni Magnus sa dalawa, "Tara mga pogi, hatid ko na kayo sa asyenda. Pero saglit lang ha, aakyat na ako saglit sa taas." Pagkarating ni Magnus sa sala, ay nakita niyang naroon si Althea sa round table, nag-aalmusal. Araw naman iyon ng Sabado, kaya walang pasok ang mga estudyante, pati na rin si Maris. "Althea, tara, sama tayo. Ihahatid ko lang saglit sila Tomby at Pandoy, pababalik sa asyenda." "Okay sige, sama ako." Sagot naman ni Althea. Nagtungo naman si Magnus sa kwarto nila at may mahalagang bagay na kinuha. Isang pamana na nagmula pa sa kanyang lola Corazon. Isang singsing na may diamante sa gitna. Inilagay niya iyon sa bulsa at muling bumaba. "Tara na Althea," wika pa ni Magnus at inalalayan na ang dilag sa pagbaba ng hagdanan. Pagkarating nila sa sasakyan ay nasa loob na sina Tomby at Pandoy. Kaya doon na umupo si Althea sa harapang upuan katabi ng driver's seat. "Uy, Althea, kumusta?" "Heto, ayos naman. Kumusta ang misyon nyo?" "Ayun, successful din naman. Nabawi namin lahat ng dinukot ng mga dalakit nun. Maliban pa roon, magkakaroon pa ang mga taga Santa Clara ng proteksyon mula sa mabubuting engkanto." "Wow, ayos yun ah. Successful nga." "Oo, mabuti at tinulungan rin kami nila Mancio at Kulas. Iba talaga kapag mga veterano ang kasama sa laban. Hindi takot, kahit pa mga masasamang engkanto ang kaharap." Sagot naman ni Tomby. Saglit pang nagkwentuhan ang dalawa habang nasa biyahe. Pagkarating naman nila sa asyenda ay agad na ring umalis sina Magnus dahil may pupuntahan pa sila ni Althea na ibang lugar. Nagulat si Althea noong makitang hindi naman pababalik ng mansyon ang tinatahak nilang daan. "Mahal, saan tayo pupunta?" "Di ba mamasyal saglit? Hindi ko na maalala kung nakapamasyal ba tayo ng tayo lang." Saan nga tayo pupunta?" "Ay basta, relax ka lang dyan. Sigurado ako magugustuhan mo ang lugar na pupuntahan natin." Bumiyahe pa nga sila ng halos 1 oras hanggang sa marating nila ang isang resort. Sabi naman ni Althea, "Huwag mong sabihin magsiswimming tayo. Ang init kaya oh. Tsaka wala tayong dalang damit na bihisan." "Hindi, kakain lang naman tayo rito. Nagugutom rin talaga ako Wala pa kaming almusal noong umalis kami ng Santa Clara. Masarap ang seafoods nila rito. Diba sabi mo dati gusto mong kumain ng baked tahong at buttered shrimp? Yun ang i-order natin ngayon dito." "Wow, maraming salamat mahal ha. At naisipan mo akong ipasyal." Ipinarada muna ni Magnus ang sasakyan sa parking space noong resort. Tapos dumiretso na sila sa restaurant kung saan mas malapit sa dagat at open air. Kaya pumapasok talaga ang sariwang hangin mula sa dagat sa loob mismo. Pagkaupo nila ay agad may lumapit na waiter. "Good morning po sir, menu po." Kinuha iyon ni Magnus at iniabot kay Althea ang isa. Sabi naman ni Althea, "Ayos na ako roon mahal sa buttered shrimp tsaka baked tahong. Tapos maraming kanin ha." Sabi naman ni Magnus, "Sige pare, yun ang order namin. Tsaka isang pitsil lang lemon iced tea ha. Pakiuna nang dalhin rito yung iced tea. Sabayan mo na rin ng isang pitsil na tubig na may yelo." "Okay sir, right away." Sagot naman noong waiter. Pagkaalis ng waiter ay sinabi ni Magnus, "Mahal, magtubig ka lang muna ha. Sisikmurain ka kapag nag-iced tea ka kaagad. Mamaya ka na mag-iced tea pagkatapos kumain."
Oo mahal, alam ko naman yun. Panay kaya ang pagbabasa ko ng mga libro tungkol sa nutrition. Pati na iyong guide para sa mga first time mommy. Nice, ayos yan. Pasensya ka na ha, wala na akong time para pag-aralan ng mga ganyang bagay. Alam mo naman na halos hindi maubos-ubos ang mga taong ginagambala ng mga masasamang nilalang. At kailangan ko talaga silang tulungan. Oo mahal, naiintindihan ko naman. Ang totoo nga ay nagpapasalamat ako. Dahil hindi kasing lupit ng problema ni Nalino ang problema rito sa atin. Naikwento kasi sa akin ni Mang Ambo ang nangyayari kina Lino. Mas mabibigat raw ang kalaban roon. Oo Althea, tama ka. Kung dito yun nangyari, ay mas lalo ako mahihirapan dahil wala akong gabay ngayon. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na ang order nilang pagkain. Agad namang nagsikain ang dalawa. Hindi mawala-wala ang ngiti ni Althea. Masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay nagkaroon si Magnus ng oras para sa kanya. Iyong siya lang ang inaasikaso at walang ibang kasama. Ang sarap mahal, lalo na ng bake na tahong. Wika ni Althea. Sabi naman ni Magnus, huwag kang magpakabusog ng sobra ha, baka sumakit ang tiyan mo. Iyong sakto lang. Hayaan mo sa mga susunod na linggo ay babalik tayo rito uli ng tayo lang para makakain ka uli ng ganito. Kaya hinay-hinay lang. Opo mahal, salamat. Sagot ni Althea. Matapos makakain ay nagpahinga pa sila ng kalahating oras habang nagkikwentuhan ng mga bagay-bagay na pinagdadaanan ni Althea sa kanyang pagbubuntis, pati na rin sa pag-aaral. Ilang saglit pa ay sinabi ni Magnus, tara mahal, maglakad-lakad tayo sa tabing dagat. Malilim sa bahagi noong Pampang. May mga cottage rin na malapit sa dagat. Tara, doon tayo maglakad-lakad para mabawasan ang busog. Okay, sige. Binayaran na nga agad ni Magnus ang pagkain, tapos lumabas na sila noong restaurant. Naupo sila sa ilalim ng puno ng talisay, kung saan may isang mahabang upuan, habang nakatingin sa kalmadong dagat. Nang dukutin ni Magnus ang singsing mula sa kanyang bulsa, tapos lumuhod sa harapan ni Althea. Althea, will you marry me? Sabi naman ni Althea. Sigurado ka Magnus, yan ang gusto mong mangyari? Baka naman napipilitan ka lang dahil magkakabibi na tayo. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Magmula noong magdesisyon akong isama ka dito sa bayan, ay nararamdaman ko na magiging mabuting may bahay ka at deserve mong mahalin ng totoo. Kaya gusto ko maging official ang pagiging isa natin. Hindi na tayo ikaw at ako, kundi isa na tayong pamilya dahil magkakaanak na tayo. Naiiyak naman si Althea na sumagot. Oo Magnus, magpapakasal ako sa iyo. Tumayo si Magnus at niyakap ang kasintahan, saka isinuot ang singsing sa kamay nito. Wow, ang ganda naman ito at mukhang mamahalin. Saan mo ito nabili? Hindi ko yan binili. Isa yan sa mga habilin sa akin ni Lola Corazon. Engagement ring din nila iyan ni Lolo ko. Wow, talaga? Baka naman multuhin ako ni Lola mo kapag sinuot ko na ito. Hindi Ang totoo ay alam ni Lola na ikaw ang asawa ko. Madalas siya nakabantay sa iyo. Ha? Paano mo nasabi? Nasa bahay lang ang kaluluwa ni Lola at minsan kapag may problema ako ay nagpapakita siya sa akin para sermonan ako ng todo. Pero siyempre, hindi siya magpapakita sa iyo o sa iba nating mga kasama sa bahay para hindi matakot. Sa akin o kay Daddy lang siya nagpapakita para sermonan din si Daddy. Nakakatuwa naman pala si Lola mo, no? Nagsisermon pa rin kahit patay na. Oo nga hindi pa rin siya tumitigil sa paggabay sa amin. O sige na, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na rin. Kanina ka pa naglalakad baka makasama sa iyo ang sobrang pagpapagod. Tumango naman si Althea at inalalayan na siya ni Magnus papabalik sa sasakyan. Pasado 1:00 nang dumating sila sa mansyon.
Pagkaakyat sa second floor, ay agad ibinalita ni Althea sa mga kasama sa bahay na nag-propose na sa kanya si Magnus. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng kasama nila. Dahil sa pagod pa si Magnus mula sa misyon, ay diretsyo na siyang naligo sa kanahiga sa kwarto nila ni Althea. Pero nagulat siya noong agad rin pumasok ng silid si Althea at kakaiba ang paglalambing nito sa kanya. Kaya naman, nakuha niya na agad ang nais nitong mangyari, kaya pinagbigyan niya na rin. At noong makatapos ay saka siya natulog. Si Althea naman ay isinarado lahat ng blackout curtains, tapos nag-spray sa loob ng pabangong lavender para mas maging relaxing ang pagtulog ni Magnus at madilim. Tapos saka siya lumabas at doon na muna nanatili sa kwarto nila Rica para doon makipagkwentuhan. Kinabukasan, maagang gumising si Magnus. Nagpunta siya sa hasyenda para makipagkwentuhan sa mga kaibigan niya roon. Ibinalita niya na rin na nag-propose na siya kay Althea at isiset na nila ang araw ng kasal. Tuwang-tuwa naman ang lahat sa narinig at nag-congratulate. Pasado 11:00 ay nagpasya na si Magnus na umuwi ng mansyon upang makasabay sa tanghalian. Araw iyon ng linggo at naroon lahat ng kasama sa bahay. Habang nagtatanghalian ay ibinalita niya rin sa lahat ang araw ng kanilang kasal ni Althea. Kukuha na lang siya ng catering services para hindi na mapagod ang mga kasama nila sa pagluluto. Nang biglang dumating naman si Aling Maming, sakto rin noon natapos nang kumain si Magnus. "Sir Magnus, may lumapit na nanay kanina sa akin. Iyong anak niya raw ay ilang araw nang nawawala. Nagpunta lang naman daw yun sa ilog pero hindi na nakabalik." Bakit po hindi sa pulis niya i-report?" "Ni-report niya na po, sir. 5 araw nang nawawala ang anak niya. Naghanap na rin daw ang mga pulis pero hindi talaga nakita. Kaya naniniwala sila na baka dinukot raw ng engkanto. Baka lang po may maitulong kayo. Kasi 'di ba sabi ni Maris, engkanto rin ang nangunguha doon sa Santa Clara. Baka po magawa niyo ng paraan para mabawi ang batang iyon. Ang totoo niyan, 3 beses na may nawawalang tao roon. Una, isang binatilyo na namimingwit. Tapos, 2 dalaga na naglalaba roon. Hindi na rin nakita pang muli. Tapos pangatlo ay itong 2 batang lalaki na magkapatid." "Sige po, tatawagan ko si Tomby at magpapasama ako sa kanya roon. Magmamasid-masid muna kami sa lugar." "Salamat po, Sir Magnus. Naawa lang kasi ako sa ginang. 2 anak niya pa talaga ang nawala." "Okay po, Aling Maming. Babalitaan kita pagkabalik namin." "Sige po, maraming salamat," sagot ni Aling Maming at umuwi na sa kanilang bahay. Kinuha ni Magnus ang kanyang cellphone at tinawagan si Tomby. "Hello, Tol. Bakit?" tanong ni Tomby. "Tomby, hindi ka ba masyadong busy dyan? Punta ka rito sa bahay. May pupuntahan tayong ilog. Marami na raw ang nawawala eh." "Naku, Mags, busy ako eh. Tsaka, aasikasuhin ko mamaya ang pagpapahakot ng mga palay sa bodega. Kailangan ko yung bantayan. Si Pandoy ang nakabantay doon ngayon sa mga naghahakot. Ako naman mamaya ang magbabantay sa pagsasalansan sa bodega. Si Pandoy na lang ang papuntahin ko dyan. Ayos lang ba?" Oo sige, si Pandoy na nga lang," sagot ni Magnus at pinatay na ang tawag. Lumapit si Magnus kay Althea na katatapos lang din kumain. "Mahal, aalis muna kami ni Pandoy ha. Pupuntahan namin yung sinasabi ni Aling Maming na ilog." "Sige mahal, mag-iingat kayo ha." "Oo naman siyempre," sagot ni Magnus at doon na tumambay sa ibaba habang hinihintay na dumating si Pandoy. Samantala, umaga ng araw na iyon, may mag-inang labandera ang naroon sa gilid ng ilog na kasalukuyang naglalaba. "Inay, maliligo po muna ako saglit ha. Naiinita na ako eh." Uwi ka ng dalagitang anak na nasa 14 na taong gulang. "Sige anak, basta
Huwag ka masyadong lumayo ha. Alam mo naman siguro ang balita na marami nang nawawalang tao sa ilog na ito. Opo inay, alam ko naman po yun. Sagot naman ng anak at dahan-dahang naglakad patungo sa may ilog. Nasa 5 metro lang naman ang layo ng dalagita sa kanyang ina na naglalaba. Hindi nga ito lumangoy papalayo. Umupo lang siya para mabasa ang katawan pati na ang ulo. At noong umangat sa tubig ang ulo niya, ay biglang umatras ang tubig sa ilog na animoy may puwersang humihila. Nakaramdam ng kaba ang dalagita, kaya sinubukan niyang tumayo upang maglakad papabalik sa batuhan. Subalit, tila may galamay na hindi nakikita ang yumakap sa kanya at hinila siya papalayo. Agad nagsisigaw ang dalagita. Nataranta naman na tumalon ang nanay nito mula sa kinakaupuang bato papunta sa ilog. Pero biglang nawala ang tubig sa bahaging iyon, kaya diretso siyang napabagsak sa malumot na mga bato. Dumulas ang kanyang paa at natapilok. Maging ang kanyang kamay ay natusok sa matalas na bato noong ito ay kanyang maitukod. Napahiyaw sa sakit ang ginang at nag-iiyak habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang anak na dalagita, na sumisigaw rin habang hinahatak ng tubig papalayo. Walang magawa ang ina. Hindi niya magawang makatayo. Makalipas ang ilang minuto, ay hindi niya na naririnig ang palahaw ng kanyang anak. Unti-unti na rin bumabalik ang umatras na tubig ng ilog hanggang sa makaabot sa normal na lebel. Muling naging tahimik ang buong paligid na tila walang trahedyang nangyari. Tanging ang pagnguy-nguy ng pagtangis ng ina ang maririnig sa paligid hanggang sa mawalan ng malay ang ginang sa kakaiyak dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Nagising na lang siya noong may 2 lalaki ang tumatapik sa kanya. Isang tanod at ang anak nito na papunta sana sa unahan para mamingwit. Noong magising ang ginang ay saglit itong inalala kung anong nangyari, bakit siya nakahiga sa batuhan. Muling na nariwa sa kanya ang mga nangyari, kaya muli siyang umiyak habang ikinikwento sa mag-ama ang nangyari sa kanya at sa kanyang anak. Nakita ng tanod ang sugat sa kamay ng ginang, pati na ang namamagang binti. Nako, may sugat ka pala at namamaga pa ang paa mo. Halika at dadalhin ka namin sa health center. Ire-report na rin natin ito kay Kapitan. Matapos malaman ng Kapitan ang nangyari roon, ay agad siyang bumuo ng search party para hanapin ang nawawalang dalagita. Pero inabot na lang ng hapon ang paghahanap, ay wala talaga silang natagpuan. Samantala, pasado 3:00 ng hapon, ay dumating si Pandoy sa mansyon nila Magnus, sakay ng service na jeep. Naroon na si Magnus sa sasakyan, kaya lumipat lang si Pandoy at umalis na rin sila kaagad. Pagkarating sa bahagi ng ilog sa unahan, naabutan nilang may mga bangka sa gitna na may mga sakay na tanod. Ang iba ay sumisisid pa sa tubig na tila may hinahanap. May mga pulis rin sa paligid. Nilapitan ni Magnus ang isang lalaki na sa tingin niya ay iyon ang kapitan ng barangay dahil sa suot na tsaleko na may nakasulat na barangay captain. Kap, ano nangyari rito? Tanong ni Magnus. Sabi naman ng kapitan, sino ka? Detective Argente, NBI, Special Cases Division. Taga Santa Ines lang ako at nabalitaan kong may mga nawawalang kabataan rito, kaya naisipan ko na rin pasyalan. Tama ka, detective. Sa katunayan yan, ngayong umaga mismo, ay may nawala na namang dalagita. Kasama niya ang kanyang ina dahil naglalabas sila rito. Nasa hindi kalayuan lang daw ang dalagita nang biglang umatras ang tubig. At kasamang nahila ang dalagita na parang sinadyang may humila rito papalayo. Humabol sana ang ina. Kaso pagkatalo niya naman sa ilog ay nawala ang tubig. Kaya sa batuhan siya bumagsak at natapilok ang kanyang paa. Dinala siya ng tanod ko sa health center para magamot.
Ano sa tingin nyo, Kapitan, ang may gawa rito? Alam mo, Detective, on the record ay wala pa akong masabing valid na suspect o dahilan ng pagkawala. Pero kung off the record, kagaya ng mga kabarangay ko, naniniwala kaming isang elemento ng tubig ang kumukuha ng mga kabataan ngayon rito. Ang sabi kasi ng matatanda rito sa amin na dati daw ay kaunti ang mga naninirahan sa barangay na ito at iniiwasan na dumami ang tao dahil ayaw ng mga elemento ng tubig ng maingay. Kaso ngayon, hindi na talaga mapipigilan ang pagdami ng mga residente. Kaya nagpaparamdam na ang mga elemento at pinaparusahan lahat ng makita nila sa malapit. Ikaw, Detective, anong masasabi mo rito? Mahirap magbigay ng konklusyon, Kapitan. Pero ang priority ko rito ay makita ang mga biktima, buhay man o patay. Tama ka dyan, Detective. Kaya nga nakipag-coordinate na kami sa mga pulis para sila na ang magbigay ng official statement sa kanilang gagawing investigasyon. Sige, Detective, maiwan na muna kita. Papaahunin ko na ang mga tao ko. 3 oras na rin naman sila dyan. Baka naman sila pa ang mabiktima noong sinasabi ko sa iyo. Uwi ka ng Kapitan at tinalikuran na si Magnus. Sabi naman ni Pandoy, mukhang galit ang mga nilalang na ito, Magsa. Panay pala ang pangunguha ng biktima. Oo nga, Pandoy. Anong balak mo, Mags? Siguro tambayan natin rito ng kahit 3 araw. Mamingwit na rin tayo dito bukas ng hapon habang nagpapalipas ng oras sa pag-aabang. Hindi na magpapakita rito ang nilalang na iyon dahil nabulabog na ang lugar. Napakarami ng tao eh. Oo nga, Mags, tama ka. Sige, uwi na muna tayo. Uwi ka pa ni Magnus at bumiyahin na nga sila papauwi ng mansyon. Habang nasa sasakyan ay nagsalita si Pandoy. Mags, di ba may pampang sa dulo ng hasyenda? Tapos kakahuyan na ang unahan noon. Oh, bakit? Anong meron doon? Ang sabi kasi sa akin ni Lingling na may naririnig daw siyang sumisitsit sa bahaging iyon. Ha? Ano ba kasing ginagawa niya sa bahaging iyon? Bakit siya nagpunta roon? Naku, Mags, sa kanilang magkakapatid, isa si Lingling sa mahilig magtanim ng gulay. Magaan kasi ang kamay niya sa halaman. Ang sabi niya, doon raw siya may nakitang lupa na malamig sa kanyang pakiramdam. Sa ganoong lupa raw ay maganda magtanim ng gulay. Tinanong niya ako kung parte pa raw ba yun ang lupain niyo. Sabi ko naman na oo. Kasi pampang na paitaas ang unahan noon at matarik na kasukalan sa mas unahan pa. Kaya doon siya nagtatanim ng mga gulay. Lalo na yung mga tanim niya na sili, sibuyas, bawang at kamatis. Ang gaganda ng tubo. Kaya kapag hapon ay naroon siya tumatambay, nagtatanggal ng damo at nagpapausok na rin minsan. Kung gano'n naman pala na may sumisitsit, ay pasyalan nyo ni Tomby. Check-in nyo, baka may mga rebelde na pala na nagtatago roon. Tsaka, wag mong papapuntahin roon si Lingling na mag-isa. Hindi nga siya nagpupunta roon na mag-isa lang. Palagi niyang kasama si Nena o si Wing. Tsaka, pinasyalan na rin namin iyon ni Tomby. Wala naman kaming naramdaman na kakaiba. Tsaka, parang ang hirap noon akyatin pa itaas eh. Walang ibang way para makaalis sa bahaging iyon, kundi ang bumalik sa hasyenda sa main gate. Iyon naman pala eh. Baka naman may ahas roon na siyang naririnig niya sumisitsit. O di kaya ibon lang. Pero wag pa rin kayo magpakakampante. Lalo ngayon na maraming elemental ang nanggagambala ng mga tao. Samahan mo rin kapag may oras ka. Hindi naman kasi pwedeng patigilin mo siya sa pagtatanim roon. Baka kasi namimiss niya ang dati niyang ginagawa noong naroon pa sila nakatira sa likod ng talon. Di ba nga sa araw-araw ay kung hindi pagtatanim ay pangangaso lang ang ginagawa nila doon? Kaya imbis na pagbawalan mo ay samahan mo na lang at bantayan. Oo nga, tama ka, Mags. Yun din ang naiisip ko eh. Oh, sige na, aakit na ako. Aasikasuhin ko lang din ang alaga kong buntis. Kawawa naman eh. Wala na ngang pamilya, hindi ko pa nababantayan ng madalas. Oo, Mags, sige. Uwi ka pa ni Pandoy. Agad na ngang umakyat ng mansyon si Magnus. Kinabukasan
Bandang 2:00 ng hapon ay dumating sina Tomby at Pandoy sa mansyon, sakay ng jeep na kanilang service. Oh, dalawa pa talaga kayo? Wala na ba kayong babantayan roon sa asyenda? Wala na, Mags. Tapos na kahapon. Pareho rin kaming excited mamingwit. Kaya pareho kaming sasama ngayon. Sabi naman ni Magnus. E di, kumuha na muna kayo ng yelo sa ref. Ilagay nyo sa ice chest natin para mapalamig ang beer. Marami pa namang beer in can sa likuran ng sasakyan. Yun! Ayos! Picnic ang dating! Wika ni Pandoy. Tapos silang dalawa na ni Tomby ang umakyat. Pagkababa ay dala ni Tomby ang kaldero ng rice cooker. Oh, bakit mo dinala yan? Tanong ni Magnus. Para may kanin tayo. Sigurado namang makakahuli tayo ng isda, di ba? Ipapaihaw na natin iyon agad para pulutan. Okay, sige. Bahala kayo. Wika naman ni Magnus at sumakay na sa driver's seat. Pagkarating sa lugar, ay iniwan lang nila ang sasakyan sa may gilid ng daan at naglakad na lang papunta mismo sa ilog. Agad namingwit ang dalawa habang may katabing beer in can. Wow, ang tahimik rito ah. Talagang relaxing. Wika pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus. Ngayon na lang naging tahimik rito dahil natatakot ang mga tao na mabiktima ng nilalang na iyon. Sumabat naman si Pandoy. Siya nga pala, Mags. Anong nilalang kaya ang salarin rito? Oo nga no, hindi ko rin naisip yun eh. Teka, tawagan ko kasi Mang Adimir. Hello, Mang Adimir. Kumusta ka? Ayos naman, Magnus. Anong kailangan mo? Mang Adimir, marami kasi ngayon ang nabibiktima dito sa may ilog. Mga nawawalang kabataang dalaga o binatilyo. Anong nilalang po kaya ang salarin rito? Magnus, may nakita na ba na katawan ng mga biktima kahit isa? Wala pa eh. Kailan ang unang pagkawala? Matagal na. Siguro mag-iisang buwan ang nakalipas. At ang huli ay kahapon lang. Kung ganoon, ay hindi tamawong tubig ang may gawa niyan. Kung tamaw kasi, ay makikita pa ang katawan. Dahil ang buhay o espiritu lang ang hinihigop nila. Sila ay yung tamawong ilog. Iba naman kapag tamaw sa lupa o sa mga puno. Dahil hindi na rin nalalayo sa mga aswang ang asal ng mga iyon. Pumapatay at kumakain na rin ang laman loob. Pwede rin kinikidnap at dadalhin sa mundo nila. Pero yung kaso dyan sa ilog, sa tingin ko ay isa yung berberoka. Umaatras daw ba ang tubig kapag nangyayari ang pambibiktima? Opo, Mang Adimir eh. E di, isa lang ang maaaring may kagagawan dyan. Berberoka talaga yan. Sila ang may kakayahang magkontrol ng tubig. Kaya nila sipsipin ang lahat ng tubig sa ilog at magkatawang malaking halimaw. E anong itsura nila, Mang Adimir? Mukha silang malambot na gulaman. Madalas, transparent lang ang mga iyan, lalo kapag madilim. Pero kapag umaga naman o iyong may araw, ay makikita mo sila sa kanilang forma na parang malaking botete. Tapos may palikpik rin ang gilid at likuran. Pero iyon nga lang, meron din silang mga kamay na parang sa tao. Tapos ang gilid ng tenga nila ay meron rin palikpik. Tapos ang bibig ay may maliliit pero matutulis na mga ngipin. Parang ngipin ng pating. Mag-iingat kayo, Magnus, dahil matindi sila kung magalit. Hindi rin sila masusugatan dahil gawa lang naman sa tubig ang katawan niyan. Kaya kahit ilang beses mo bang patamaan ng itak, ay para ka lang ding humiwa sa tubig. E paano ko yun matatalo kapag nakaharap ko yun, Mang Adimir? Yun ang hindi ko alam. Wala pa naman ako nababasang libro na may nagsasabing nakaligtas sa pag-atake ng berberoka. Oh, sige na Magnus, busy pa ako. Bye. Wika pa ng matandang si Mang Adimir sa kabilang linya at pinatay na ang tawag. Tulala na nakatanaw si Magnus sa ilog habang nasa tenga niya pa rin ang cellphone. Ano raw, Mags? Berberoka raw ang may gawa nito. E paano natin yun mapapatay? Tanong naman ni Tomby. Umiling si Magnus. Hindi ko alam.
At hindi rin alam ni Maadimir. Wala raw nakasulat sa mga nabasa niyang libro kung papaano. Naku, kailangan natin pagplanuhan ito. Kausapin na rin siguro natin si Maris. Oo, tama kayo. Pupuntahan ko na lang siya mamaya pagka uwi natin. Uy, may kumagat sa bingwit ko, Mags. Bulalas pa ni Pandoy sabay hatak ng tali. Nakahuli na nga siya ng isang malaking tilapia. Sabi naman ni Tomby, magaling ka pala mamingwit eh. Oh, ikaw na magpatuloy sa pamimingwit. Akin na yung isda mo. Linisan ko na para maipaihaw na agad. Okay, sige. Sabi naman ni Magnus, sige, ako na magpapaningas ng apoy na pag-iihawan natin dyan. Nagpatuloy sa kanilang ginagawang pamimingwit ang magkakaibigan habang nag-iinom ng beer hanggang sa sumapit ang 6:00 ng hapon. Tara na tol, uwi na tayo. Malapit ang dumili mo. Wala namang kakaiba. Kalmado pa rin ang tubig. Mukhang hindi na yun magpapakita ngayon. Takot siguro sa mga pogi. Biro pa ni Pandoy. Sabi naman ni Magnus, oo nga, sige tara na. Agad na nilang pinatay ang ginawa nilang maliit na siga na kanilang pinag-ihawan ng 3 isda na kanilang hinuli at ipinulutan. Si Magnus na rin ang namulot noong mga lata ng beer na nainom nila. Noong malinis na ang kanilang pinagpwestuhan ay agad na silang umalis. Samantala sa hindi kalayuan ay naroon lang ang isang nilalang na tahimik na nakamasid sa kanila at naghahanap rin ng pagkakataon na makalapit sa kanila nang hindi namamataan. Pagkarating sa mansyon, ay agad na ring umalis sina Tomby at Pandoy para umuwi sa asyenda. Sabi naman ni Althea sa may terrace, mahal, nakita mo ba yung kaldero ng rice cooker natin? Nawawala raw eh, sabi ni Rika. Hindi tuloy siya makapagsaing. Sabi naman ni Magnus, naku, oo, nandito sa likod ng sasakyan. Dinala ni Tomby para may kanin raw kami. Namingwit kasi kami sa ilog para abangan ang nilalang na nangunguha ng tao roon. Ephraim, pasuyo na lang pala. Kunin mo yung kaldero ng rice cooker sa likuran ng sasakyan. Agad naman iyong sinunod ng binata at iniakyat sa itaas para makapagsaing na. Si Althea naman ay bumaba at lumapit kay Magnus na naroon sa may harapan ng mangga. Pagkalapit ay humalik ito sa labi ni Magnus na agad namang sinalubong ng huli. Kumusta ang lakad niyo, mahal? Ayos naman, kaso wala pang nangyayaring kakaiba eh. Nakapamingwit lang kami ng pangpulutan. Tapos nag-inom ng tig-2 beer in can at puro kwentuhan na. Bukas ay babalik kami uli roon. Ganun lang din uli ang gagawin namin. Pero bago iyon, ay kailangan ko muna makausap si Maris. Magtatanong ako kung paano matatalo yung nilalang na tinatawag na berberoka. Engkanto raw yun ang tubig eh. Kaya paano tatalunin ang nilalang na parang tubig lang din? Tatagos lang daw ang paghiwa o pagpana roon. Sabi naman ni Althea, di sige, tara, samahan kita na makipag-usap kay Maris. Sigurado ka? Ayos lang sa'yo na sumama roon? Abay, oo naman. Tinanggap ko na sa sarili ko na parte na talaga ng buhay mo si Maris. Dahil tagabantay ka ng mga elemental. Tapos siya naman ay inang babaylan. Parang magkadikit na rin talaga ang tadhana nyo. Tsaka, malaki ang pasasalamat ko kay Maris dahil handa siyang itaya ang sarili niyang buhay para iligtas ka. Kung hindi sa kanya, ay baka hindi na kita kasama ngayon. Nakita ko ang paghihirap niya noong kunin niya sa iyo ang kamandag ng Hellhounds. Talo niya pa nga ang kinuryenteng pusa sa pangingisay. Nahirapan nga ako na pigilan siya na hindi mahulog sa kama. Kaya wala akong karapatan na mag-isip ng masama sa kanya. Lalo at maraming beses niya nang itinaya ang kanyang buhay para sa iyo. Mahabang paliwanag pa ni Althea. Talaga lang ha? Di sige, tara. Sagot ni Magnus at inakbayan na ang kasintahan patungo sa bahay nila Maris.
Isinuot niya rin muna rito ang kanyang jacket na may hood, lalo at gabi na noon at nagsisimula ng lumamig ang hangin. Pagkarating sa tapat ng bahay nila Maris ay agad nagsalita si Magnus. "Maris? Aling Maming?" Si Aling Maming naman ang sumagot. "Oh, Sir Magnus, ikaw pala. Ay, kasama mo rin pala si Althea. Halika, tuloy kayo sa sala. Malamig dyan sa labas." "Maris, pumarinig ka rito sa sala. Narito si Magnus at Althea." Nagulat naman si Maris sa narinig, kaya dali-dali siya lumabas ng silid. "Oh, Magnus, Althea, anong meron? Napasugod kayo rito kahit gabi na." Si Magnus naman ang nagsalita. "Maris, galing kami kanina sa may ilog, kung saan marami ang nawawalang tao. Doon na kami nagpalubog ng araw, pero wala pa kaming nakakaengkwentrong kakaiba. Tinawagan ko rin si Mang Adimir tungkol sa nilalang na iyon. Sa tingin niya raw ay isa yung berberoka dahil sa paraan ng pangunguha ng mga tao at umaatras rin ang tubig. Kaso ang problema, wala siyang paraan na alam kung paano iyon tatalunin kung sakaling makasagupa man namin iyon. Ikaw ba, may alam kang paraan kung paano iyon paslagin?" Mahabang paliwanag pa ni Magnus. Saglit na nag-isip si Maris bago siya sumagot. Ganito kasi yan, Magnus. Ang mga berberoka ay mga natural na tagapagbantay ng anyong tubig. Mula pa noong unang panahon, sila na ang nangangalaga sa mga likas na yaman ng bawat lugar, lalo na ng katubigan. Kaya hindi ko iminumungkahi na patayin sila. Kasama sila sa mga itinalaga ni Bathala sa bawat lugar bilang maging tagapagbantay. Ibig mo rin bang sabihin, kabilang sa responsibilidad nila ang pumaslang ng mga tao na lalapit sa ilog? Singit naman ni Magnus. Ang totoo ay hindi, pero depende na yun sa nilalang. Kung ang mga tao ang nakikita nilang dahilan ng pagkasira ng kalikasan na kanilang binabantayan, ay iyon talaga ang papaslangin nila, regardless kung iyon man ang taong sumira o hindi. Para sa kanila, iisang lahi pa rin tayo, mga taong mapanira. Kaya kapag nagalit sila, papatay sila ng papatay ng mga tao, hanggat hindi sila nakukontento sa kanilang pagpaparusa. Anong naiisip mong paraan para matigil lang pambibiktima niya ng mga inosente? Karamihan pa naman ng biktima ay mga bata at dalagita. Kaninang umaga nga may nawala na naman. Isang 14 na taong gulang na dalagita. May naiisip akong paraan, Magnus, na hindi kailangan patayin ang nilalang na iyon. Tawagin niyo na lang ako kapag may naramdaman kayong kakaiba roon. Ako na ang gagawa ng paraan para alisin ang nilalang na iyon. Ang mahalaga ay mapalutang niyo siya." "Okay, sige. Ikaw bahala. Ikaw naman itong inang babaylan. Kaya maaaring mas makabubuti para sa lahat ang naiisip mong paraan kaysa sa akin. Lalo at wala naman talaga akong maisip na paraan. So, paano? Tawagan na lang kita kapag may napansin kaming kakaiba roon. Sige, uuwi na kami." "Okay, sige Magnus, Althea." Wika pa ni Maris. Nagtanguan naman sila ni Althea na tila nag-uusap sa mata. Medyo nagtaka naman si Magnus dahil ibang-iba na ang asal lang dalawa ngayon. Hindi katulad dati na animoy mortal na magkaaway. Bago tumalikod ay nagpahabol pa ng salita si Maris. "Congrats nga pala sa inyong dalawa. Naikwento sa akin ang batang si Lino kanina na magpapakasal na raw kayo." "Oo, salamat." Sagot naman pareho ni Magnus at Althea at naglakad na papalayo. Nakatayo pa rin si Maris sa may pintuan ng kanilang bahay habang nakatanaw sa papalayong magsing irog. Tila isa siyang tuyong lupa na unti-unting nagkakaroon ng bitak at nababasag. Hindi niya nga namalayan na dumadaloy na pala sa kanyang mga mata ang masaganang luha. Akala niya ay okay na siya at kaya niya nang mapunta si Magnus sa iba. Pero sa pagkakataong iyon ay iba ang sinisigaw ng kanyang puso.
Gusto niyang maging makasarili at ipagsigawan kung gaano niya ito kamahal, pero hindi pa naman siya nasisiraan ng bait para mag-breakdown ng ganun sa harapan ng kanyang mga magulang. Naramdaman niya na lang na may humaplos sa kanyang likuran at sinabing, "Hayaan mo na anak, hindi naman talaga lahat ng gusto natin ay maaring matupad. May mga bagay na hindi talaga nakatadhana para sa atin." Boses iyon ni Aling Maming. "Opo inay, alam ko naman po yun. Hindi ko lang inakala na magiging ganito kasakit." Wika pa ni Maris na nakatanaw pa rin sa direksyong nilakaran nila Magnus kahit pa hindi niya na nakikita ang mga ito. "Tara na anak, sa loob mo na yan iiyak. Uubuhin ka kung magpapahamog ka rito. Ang hirap pa naman kapag masakit na nga ang dibdib mo dahil sa kabiguan. Tapos dadagdagan pa ng sakit ng dibdib dahil sa ubo." Napatingin naman si Maris sa kanyang nanay at sinabing, "Nay naman broken-hearted na ngayong tao. Magpapatawa ka pa." "Hindi naman ako nagpapatawa anak. Kasi hindi naman ako kalbo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Parang kabag at pagbubuntis lang yan. Hindi magandang nagkakasabay. Dahil baka sa ibang bahagi naman may lumubo." "Nay naman dinagdagan pa." Wika pa ni Maris at nayayamot na pumasok ng bahay at tumuloy na sa kanyang kwarto. Magdamag niyang iniyak ang kanyang nararanasang kabiguan. Sina Magnus naman at Althea ay masayang naghapunan, kasabay ang kanilang mga ampon. Pinag-uusapan pa rin nila ang mga magiging paghahanda sa kasal nila ni Althea. Kinabukasan, pasado alauna, ay naroon na uli sina Tommy at Pandoy. Sa pagkakataong iyon ay may dala na silang nilagang kamuting kahoy na ipaparis nila sa mahuhuling isda na kanilang ipapaihaw. Pagkarating nila sa ilog ay muli sila umupo sa dati nilang pinagpwestuhan noong nakaraang araw. Muli silang namingwit at nagpaihaw. Subalit, inabot na lang sila na mag-aalas 6 ng hapon ay wala pa rin silang napapansing kakaiba. Sabi naman ni Tomby, "Ano kaya kung subukan natin bulabugin ang ilog para magalit ang nilalang na iyon at magpakita?" "Oo, pwede iyon. Pero bukas na. Magagabi na Umuwi na muna tayo." Sagot naman ni Magnus. "Okay, sige." Pagsang-ayon naman ang dalawa. Naunang tumayo si Tomby, pero wala sa isip nito na dumampot ng bato na kasing laki ng kanyang kamao. Buong lakas niyang ibinato sa gitna ng ilog. Nang makarinig sila ng isang kakaibang tunog ng sigaw, hindi nila malaman kung tao ba o hayop. Hindi rin kasi maintindihan ang sigaw noon. Sabi naman ni Magnus, "Tara na mga tol, wala tayong laban kung magpapakita sa atin ngayon ang berberoka na yan. Nagiging invisible yan kapag dumilim na. Tapos wala pa tayong alam na paraan kung paano siya matatalo. Kaya umalis na tayo bago pa yan magpakita." Agad na nga silang tumayo. Hindi pa nga sila nakakalayo ay isang malakas na pagbagsak sa gitna ng ilog ang kanilang nakita at narinig. Iyon bang tipong may tumalon na isang balyena sa gitna, tapos nasundan ng marahas na pag-ihip ng hangin. Nagkaroon rin ng ipo-ipo sa gitna. "Tomby, tara na! Huwag niyo nang panoorin yan. Baka kaya niyang tumalon patungo rito sa lupa. Delikado tayo." Sigaw pa ni Magnus, kaya binilisan na nga nila ang kanilang pagtakbo papalayo sa lugar na iyon. "Walang duda, naroon nga siya. Kailangan lang pala nating asarin para magpakita ng mas maaga." Wika ni Pandoy. "Oo, sige, ganun na nga ang gagawin natin bukas. Isama na rin siguro natin si Maris." Wika naman ni Magnus. Samantala, noong hapon na iyon, nang muling magtungo sa taniman ng kanyang mga gulay, ang asawa ni Pandoy na si Lingling, upang manguha ng mga hinog na sili at kamatis sa kanyang taniman.
Kasama niya naman ang nakatatandang kapatid na si Weng. Muli siyang nakarinig ng pagsitsit, pero nakapagtatakang siya lang ang nakakarinig noon. Kasi noong sabihin niya kay Weng ay sinabi noon na hindi niya naman daw naririnig. Kaya inisip niya na lang muli na maaring mali lang siya ng narinig. Kinabukasan, pasado alauna, ay tumulak ng muli papabalik sa ilog sina Magnus, Tomby at Pandoy. Pero sa pagkakataong iyon ay kasama na nila si Maris na tahimik lang sa biyahe. Pagkarating roon ay sinabi ni Magnus, "Teka, huwag muna tayo mag-iingay masyado. May mga taong naglalaba oh. Baka kapag nakita nilang ginugulo natin ang katahimikan ng ilog, ay biglang magtawag ng barangay." Sabi naman ni Pandoy, "Akala ko ba alam nilang lahat na delikado ang ilog na ito? Bakit dito pa rin sila naglalaba?" Alam mo Pandoy, sa ilog kasi talaga ang pinakamadali na paglalaba dahil tuloy-tuloy ang pagbabanlaw. Hindi kagaya kapag sa mga bahay na iigibin pa ang tubig. At kahit nga sa puso ka magbanlaw ay ganun rin. Magbubomba ka rin ng puso, doble pagod. Samantalang sa ilog ay tuloy-tuloy lang ang pagbanlaw hanggang sa hindi na bumubula. Paliwanag pa ni Maris. Sa bagay, tama ka Maris. Pero kung ako ang tatanungin, okay na sa akin ang mapagod sa pag-iigib. Basta, ligtas lang ang buhay ko. Sabi naman ni Tomby, mamingwit na nga lang tayo ulit, pampatay ng oras. Wika nito at tumalungko sa isang bato malapit sa tubig. Lumipas ang 3 oras at alas 5 na iyon ng hapon. Mabilis na nagsialisan ang mga taong naglalaba. Sabi naman ni Magnus, Tomby, sige na, gawin mo na, wala ng tao. Agad nang iniligpit ni Tomby ang pamingwit niya at agad dumampot ng isang malaking bato at ibinato sa gitna. Ganon din ang ginawa nila Pandoy at Magnus. Nang biglang may nabuong malaking ipo-ipo sa harapan nila. Ibinuhos nila ang lakas sa pagkapit sa mga bato, pero malakas ang higop ng hangin, kaya natangay ang 3 at ibinagsak sa gitna ng ilog. Magnus! Sigaw ni Maris. Naroon kasi siya sa may itaas na bahagi, nakasandal sa may puno. Kaya hindi siya kasamang nahigop ng ipo-ipong pinagsamang hangin at tubig. Pinilit lumangoy pagilid ng 3, pero malakas talagang humatak ang ipo-ipo sa tubig, hanggang sa mahigop sila pailalim. Doon na lumapit si Maris sa may tubig at sumigaw, Berbero ka! Nilalang ng tubig! Ako si Inang Babaylan! Narito ako para utusan kang itigil ang pamiminsala sa mga tao rito. Ibalik mo sa ibabaw ang mga kasama ko. Nahinto ang ipo-ipo sa tubig, pero hindi pa rin umaahon ang ulo ng 3. Nagsimulang umatras ang tubig na animoy may humihigo, at may isang nilalang ang tumayo sa harapan ni Maris. Ito na nga ang berberoka, isang malaking nilalang na binubuo ng tubig ang buong katawan. Pamiminsala! Ako ba talaga ang namiminsala? Ang lahi ng mga tao ang sumisira sa kalikasan. Pati na rito sa inaalagaan kong katubigan. Wala ako nilalabag na utos ni Bathala. Inilagay ako rito para protektahan ang tubig. Pero ano ginagawa ng mga tao? Dito nila pinapadaloy ang dumi nila, pati ng mga dumi ng hayop. Apektado na ng dumi ang ilalim na bahagi at nalalaso na ang mga isda. Hindi yun napapansin ng mga normal na tao dahil ibabaw lang ang nakikita nila. Pero ako, kitang-kita ko ang lason na tinitipon nila sa ilog na ito. At sino ka para utusan ako? Babaylan ka nga pero nasa bayan ka nakatira. Anong alam mo sa totoong sitwasyon ng kalikasan? Wala! Dahil kapakanan lang ng mga tao ang iniisip mo. Sabi naman ni Maris, Oo, tama ka. Maaring wala akong alam sa sitwasyon ng kalikasan. Pero mali naman na patayin mo ang mga tao rito.
lalo na yung mga kinuha mong kabataan. Wala silang kinalaman sa pagkasira ng kalikasan. Kung may gumawa man noon, ibang tao, hindi yung mga kinuha mo. Oo, tama ka nga babaylan. Pero ako ang masusunod dahil teritoryo ko ito. Makinig ka, nilalang ng tubig. Alam mo ba kung anong klaseng tao yung tatlong nilunod mo ngayon? Sila ang mga tagapagtanggol ng mga tao at elemental na ginagambala ng masasamang nilalang. Hindi mo sila kalaban. Wala akong pakialam inang babaylan dyan sa mga pinagsasabi mo. Gaya ng sabi ko, teritoryo ko ito, kaya ako ang masusunod. Kaya kung ayaw mong madamay, ay umalis ka na. Yan ang hindi ko magagawa nilalang. Pasensyahan tayo. May nakaatas rin na tungkulin sa akin. Protektahan ang mga tao, lalo na ang mga mabubuti at mga nagpapatupad ng kabutihan. Kung ganon, wala na rin ako magagawa babaylan, kundi ang idamay ka. Wika pa ng nilalang na Berberoka at agad nagbato ng pabilog na bulto ng tubig. Agad namang kumumpa si Maris sa mga bato at pinaangat ang mga iyon. Isinalubong niya sa mga bulto ng tubig. Sunod-sunod ang bato ng tubig noong nilalang, kaya sunod-sunod rin ang pagganti ng pagbato ni Maris. Hindi niya iyon tinigilan hanggang sa mas marami na ang bumabagsak na bato sa bahagi ng nilalang. Lumapit ang nilalang kay Maris at balak ibagsak ang katawan niya rito para mahila ng tuluyan sa malalim na bahagi ng ilog si Maris. Pero masigasig si Maris sa pagbato ng tigalpo. Nagkabasag-basag ang katawan ng Berberoka at kahit pa muli lang din itong nabubuo ay muli lang din naman mababasag dahil sa dami ng tigalpo na ibinabato ni Maris. Umikot ang nilalang at nagkaroon muli ng ipo-ipo sa paligid nito at panay pa rin ang lapit kay Maris. Doon na ginamit ni Maris ang karamihan ng kanyang lakas at ginamit ang telekinesis upang iangat ang nilalang mula sa tubig. Wah! Anong ginagawa mo? Sigaw pa noon. Sabi naman ni Maris, malakas lang ang loob mo dahil nasa tubig ka. Tara sa lupa. Ikinumpas ni Maris ang kamay patungo sa bahagi ng bukirin. Dahan-dahan rin siyang naglakad patungo roon habang bitbit ang Berberoka. Noong malayo na sila sa ilog ay sa kanya iyon inilapag. Dahil sa buong maghapon na mataas ang sikat ng araw, kaya tuyong-tuyo ang lupa at nagkabitak-bitak pa nga. Noong ilapag niya roon ang nilalang na Berberoka, ay mabilis itong lumiit dahil sa paghigop ng lupa sa tubig mula sa katawan nito. Inilipat pa yun ni Maris sa ibang bahagi na tuyo rin hanggang sa lumiit na nga ng todo ang nilalang at naging kasing laki na lang ng isang maliit na palaka. Akala mo kung sino kang malaking nilalang? Nakikigamit ka lang naman ng tubig, kaya ka nagmumukhang malaki. Ibalik mo ako sa ilog! Sigaw pa noon, pero maliit na ang boses at mas mahina. Bakit ko naman iyon gagawin? Pasalamat ka nga at hindi kita papatayin, pero hindi rin kita ibabalik sa ilog. Ibabalik ko na sa iyo mga kasama mo! Ibalik mo lang ako sa ilog! Hindi ako naniniwala sa iyo. Kilala ko ang mga katulad mo. Wala kayong isang salita. Pero hayaan mo. Tuturuan naman kita magkaroon noon. Kinuha ni Maris ang isang garapon sa kanyang dalang sling bag at doon ipinasok ang nilalang. Huwag mo akong ikulong rito! Mananagot ka sa akin kapag nakawala ako! Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi ka rin tutupad sa usapan kapag pinakawalan kita. Kaya dyan ka lang sa garapon hanggang sa matuto ka magpahalaga sa mga tao, lalo na sa mabubuting tao na nagpapatupad ng batas ng kabutihan. Inilagay ni Maris ang garapon sa sling bag at inilapag muna sa batuhan. Saka lumangoy patungo sa gitnang bahagi ng ilog. Nakita niyang naroon sa ilalim sina Magnus, Tombi at Pandoy. Pare-pareho ng walang malay. Gamit ang telekinesis ay pinaangat niya ng sabay-sabay ang tatlo
at inilapag sa lupa ng nakapadapa. Agad namang nagkamalay na inuubo ang tatlo. "Nasaan na ang nilalang na iyon?" Takot na wika ni Pandoy. "Huwag mo nang alalahanin yun, Pandoy. Hindi na siya makakapaminsala sa kahit kanino." Sabi naman ni Magnus, "Kailangan natin i-report sa barangay ang nakita ko. Nung hinigop kami ng ipo-ipo, ay dinala kami sa isang kuweba sa ilalim. Nakita ko roon ang mga walang buhay na katawan ng mga dalagita. May mga naaagnas na nga roon eh. May isa na bago pa, pero patay na rin. Kasi wala namang hangin roon. Nagawa lang namin makalabas ng kuweba bago kami naubusan ng hangin. Kaya nakita mo pa kami agad." "Okay, sige. Dumaan na muna tayo sa barangay." Uwi ka pa ni Maris at agad na nga nilang nilisan ang lugar. Nagtungo nga muna sila sa barangay at ikinuwento sa kapitan ang nangyari. Hindi makapaniwala ang kapitan na may kuweba pala sa ilalim ng ilog na iyon. Ayon pa nga rito, doon na siya lumaki sa lugar na iyon. Pero kahit minsan ay hindi niya napansin na may maari palang pagtaguan sa ilalim noon. Sinabi nito na i-coordinate niya na lang sa pulisya dahil kailangan nila ang mga katawang iyon bilang ebidensya at maibalik rin sa pamilya pagkatapos ng imbestigasyon. Kung saan ang sabi ng barangay captain na mahihirapan siyang ipaliwanag sa kanyang official report na isang berberoka ang pumatay sa mga dinukot na kabataan. Matapos ang pakikipag-usap sa barangay kapitan, ay tumulak na rin agad papauwi ang grupo ni Magnus. Pare-pareho na rin kasi silang kiniginaw dahil sa mga basa nga sila. Pansamantala po muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 156. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.